Good morning guys! Today is Monday. And as usual, pag Monday, ang hirap bumangon talaga. Pero kailangan bumangon. It's 5 a.m. And kakigising ko pa lang. And itong itsura ng sala guys. Ito yung mga kailangan kong ayusin na laundry, na i-fold. Na-fold na pala to, ilagay lang sa mga closet. May ibang mga i-fold pa ng konti, banda dun. And magkagawa na ako ng baon nila guys. Ngayon pa lang ako magluluto. Pero may nakaready na akong rice para sa kanila. Nagsaing na kami kagabi, pero gagawa ako ng katsudon ngayon. Pero bago ako magluto guys, check ko rin muna yung mga bata kung gising din na. Yan itong itsura ng kusina. Maayos naman dito. Ito lang yung mga dishes na kailangan balik sa mga pwesto nila. And wala namang hugasin. Nakapaghugas naman kahapon. And kailangan ko siguro magsala ng dishwasher. Sa pagkakaalala ko, puno na ba to? Hindi pa rin pala puno yung dishwasher. Siguro bukas pa ako magsasalang o mamayang gabi. Pero malamang bukas na umaga na. Kasi syempre alam nyo na, hinahabol ko yung solar power. Kailangan umaga pa nagsasalang kami nito. Ayan, ito nga ang mesa dito. Sa gitnang to. Yan, catch all na naman talaga siya ulit. Pero madali lang naman to. Ito lang yung kailangan kong lipitin ng mga damit. Ayan. And yung the rest, na-fold ko na yan. Kailangan ko lang ilagay sa mga pwesto nila. And ito, kaya nakasabit ng ganyan, mga hinahanger na damit yan. So, mabilis lang to para sa akin mamaya. Nung weekend kasi, puro lakad kami guys. As in, lagi kaming umaalis. Gisingin ko muna yung mga bata. Tingin ko tulog pa, parang wala pang gumagalaw. Bo? Gising na? Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw? Gising na yung dalawa. Nag-aayos na ng higaan. Kasi kayo tulog pa. So yan guys, magluluto din muna ako. Pero yan yung dalawa nagdiligpit na ng higaan habang patay ilaw. Hindi nagbukas ng ilaw. And here's our baon for this Monday guys. Katsudon. And yung kay daddy tsaka kay Kyle itong nasa harap, tag 2 pieces sila na katsudon. And yung girls, tag isa lang. Alam niyo naman yung mga boys, grabe ang appetite nila. And wala akong green onion for garnish. Okay na yan. Hindi na ako nakapamili kahapon pa ng green onion. Nakalimutan ko rin na kailangan rin pa nito. Pandagdag lasa rin talaga yun, tsaka sarap. Pero ito naman for sure, alam ko na gusto na rin ng mga bata to. Si Kel nga pagkaamoy eh. Ang bango daw. Namiss niya na siguro to kasi ang tagal ko hindi nagluto nito. Happy Monday guys! Good morning! Good morning. Ayan, good morning guys. Ready na silang umalis. Anong oras pa lang? Wow, may relo. Anong oras na bunso? Mga 3 minutes, malalaman natin kung anong oras na. Magsi-6 pa lang. 5, pa lang. 5, Tumalis ka. 5, It's not happening 5 Tapos may 54. it's 5:55. At least tama siya. 1 minute. Oh, ayan. May bagong relo. Oh, ayun. May orasan kasi. Tagal naman magbasa ng analog watch. Para sila guys, inintay na lang nila si daddy. Ready na sila for school. Hindi ako sasama kasi sabay-sabay silang aalis. Dahil coding today, kaya maaga sila. Maaga silang dadrop ni daddy sa school. Dahil naghahabol si daddy ng coding. Hindi namin nakuha yung sasakyan na pang coding kasi today eh. And ayan ang kanilang outfit. Siyempre si Shobe, naka-Hogwarts na na quote niya. And isang bata si Daniel Pedilli. Daniel Pedilli. Ayan, Daniel Pedilli. Naka-leather jacket. And yung isa, matigas lang talaga balat nito. Kaya ito lahat ng lamig. Say bye na. Bye-bye na. Bye. Enjoy school today. Hintayin namin si daddy and alisa sila. It's 6:04 a.m. guys. And libot ko lang muna kayo sa master's bedroom. And ito naman ang itsura ng master's bedroom. And ito ang kailangan kong ligpitin lang naman. Hindi ko pa nakikita yung room ng mga bata. Mamaya ko natitingnan. Pero dito ko muna kayo ililibot. Sa kung ano yung mga kailangan kong i-pick up. I-tidy up ng konti. Bago ako magpahinga. Hindi ko muna liligpitin to. Bago, no? Parang New Year resolution ko, mabaligtad. Hindi napapagod ako. And
Parang tingin ko, kailangan ko munang ipahinga to since maaga pa naman sobra. Iidlip lang muna ako bago ako magliligpit dito sa master's bedroom. So, ayan guys. Pahinga ako and then mamaya, niligpitin ko to and babalikan ko kayong lahat. Papakita ko sa inyo, syempre, kung ano yung mga niligpit ko dito sa bahay. Pakita ko rin sa inyo yung kids room. Good morning ulit guys. Tapos na akong makaidlip and ang sarap ng tulog ko ulit kanina. Noong una hindi ako makatulog kaagad. Siguro mga 7:30 na rin ako nakatulog or 8. And hinintay ko pa rin kasi si daddy magsabi na nasa office na siya. So ayun nga, mga past 7 nagchat na si daddy nasa office na siya. And tsaka pa lang ako naghanap ulit ng antok. Ang hirap mag-adjust ulit na bumalik sa maagang gising, no, after the holidays. Pero pang third week na ngayon, parang hirap na hirap pa ako mag-adjust or nasa weather ba yan? Ang lamig din kasi ngayon sobra, bed weather, ang sarap matulog. Pero happy naman ako na pagtunog ng alarm clock ko kanina, bumangon agad ako and nakapag-prep na agad ako ng baon nila. Kagabi kasi niisip ko kung gyudon ba yung lulutuin ko. Pero sabi ko, mag-katsudon na lang sila ngayon. Mabilis lang naman i-prep yung katsudon, kaya aabot yun sa maagang alis nila today. Medyo bad boys pa nga ako kasi kagigising ko lang talaga halos. And pagising ko, naglipit na ako dito sa kwarto. Libot ko rin kayo sa room ng mga bata. Tinignan ko na actually. And naayos lang nila higaan pero ang daming mga kung ano-anong kalat sa kwarto nila. Pero very good pa rin naman sila at least nag-ayos sila ng higaan. Hindi ko lang alam bakit nakalimutan nilang ligpitin iba pang mga gamit sa kwarto nila. Pero okay na yun. Mamaya pwede naman nila balikan or pwede ko nang ligpitin yun para sa kanila. So ayan guys ang ating room. Punta na tayo sa room ng mga bata. Pasok na tayo sa room ng mga bata guys, nila Kambal. And ayan, bumubungad sa atin. Inayos na nila yung bed. Ayan ang itsura ng bed nila. Maayos naman, konting-konting ligpit na lang para mas presentable pa. Konting straightening up pa. Pwedeng-pwede na. Ang naguguluhan lang ako, may mga damit pa rin na hindi nasa loob ng cabinet. Tapos yung side table, ayan, may konting mga kailangan lang ibalik sa mga drawers nila. Tapos ito, yung mga tsinelas na nagkalat, parang yun lang ang gulo na agad tingnan, di ba? Sana tinabi na nila sa gilid kung saan dapat ilalagay yung mga slippers nila. Plus dito nga ayan, yung mga charger, naka-plug lang pero hindi tinanggal. Tapos ito pa yung mga uniforms nila, yung PE, tsaka pants ni Kelto. And nakita nyo naman, may hanger pa sa baba, may hanger sa table, may towel doon, towel ni Kyle yan, tapos unan ni Shobe yun. And yung gilid, ang dami ring charger na naka-plug. Tinurn off lang nila yung pinaka-extension. Tapos iniwan na nila lahat ng mga chargers nila dyan. And ayan, may tissue pang gamit. Di man lang nilagay sa basurahan. Actually, all in all, okay lang naman sa akin yung itsura niya. Mabilis lang sa akin to. Pero ang ayoko lang kasi talaga dito, gusto ko kasi talaga matandaan naman nila na kailangan ginagawa na nila yan. Kasi teen na sila eh. At sabi ko talaga sa kanila, kung gusto nila ng sariling kwarto, dapat marunong na rin sila magligpit ng sariling kwarto nila. And may oras pa sila kanina, nakatambay na lang sila, naghihintay sa daddy nila. Anyway, pupulutin ko na yung mga yan, ako na yung mag-aayos. And i-remind ko na lang ulit sila mamaya. Kailangan magawa na nila yan tomorrow naman sana. And pasok naman tayo sa kwarto ni Kyle. Ang makalat lang naman dito, ito, yung divan. Tapos, ito yung shelf ni daddy na para sa gym. Nakalagay dito yan pang samantagal. Dahil hindi pa nga naaayos din dito at yung gym ni daddy. Tapos, ayan, may hanger siya nakasabit doon sa pang-exercise machine. And, yung higaan, ginagamit niya kasi itong mga pillows na yan. Hindi lang niya nabalik ng maayos. And, yung bed na ginamit niya, kita nyo naman, luwa-luwa pa rin yung mga bedsheet. Yung higaan, medyo maayos naman. Konting ayos pa sana. And nakita nyo may upuan doon sa gilid na kailangan hindi naman dyan ang pwesto. Yun lang naman yung mga ligpitin dito sa room niya. So far, wala naman siyang ibang kinalat pa. And maayos pa rin. Kung ano yung huling niligpit ko dito, yun pa rin naman yung itsura niya guys. Dito naman sa desk niya, hindi lang niya inayos itong box. Hindi lang niya pinwesto ng mas maayos. Itong box ng watch na binili niya nung weekend. Pakita ko sa inyo yung area nito. Yung hindi paggawang area. So, ayan yung dalawang binili naming shelves para kay daddy. And dito lang siya nakalagay.
Plus itong divan na sofa, dito rin pa rin siya nakalagay sa room niya. Ayaw niyang ipaalis to. Sabi ko nga, paano yun? Pag naayos na yung cabinet niya, nakaharang sa cabinet niya to. Pero gusto daw niya to dito. Sabi ko, sige, i-move niya every time. Pero baka tanggalin ko yan. Pag nasawa na rin siya, tatanggalin ko siya. Pero sayang din naman kasi wala nang gamit to sa ngayon. Di ko alam kung ibibenta ko. Pero since gusto niya to dito ngayon, and then dito siya. Yan, nakita niyo naman ang mga kalat niya. Damit niya, short, yung mga hanger niya. Tapos naglinis siya ng shoes. At least nag-shine siya ng shoes niya na pang school. So, ayan lang naman. Konti lang naman ligpitin dito sa kwarto ni Kyle and mabilis lang to sobra. And malamang ayusin ko na rin to bago pa sila umuwi. Mamaya din kasi pumunta ako sa school ni Kyle dahil doon sa issue ng badminton racket. Kung alam niyo yun, kung panood niyo yung vlog na yun, na ginamit ng mga klase niya nang walang paalam yung badminton racket niya and nasira. So ngayon pinag-uusapan kung paano i-settle yun. Hanggang ngayon, issue pa rin yun guys. And magiging pangalawang punta ko na sa school para sa issue na yun. And hopefully ito na yung last dahil nakakapagod din. Inconvenient din sa side namin. Lalo na gamit namin yung nasira. At magastos din sa Grab guys, no? Magastos talaga na. Pupunta ako na school, kailangan ko pang mag-Grab. And magkano ang Grab? 200 balikan dito sa bahay. Pasok na tayo sa room nila Kambal, guys. Tapos na akong maglikpit-likpit dito. Mabilis lang naman. Sabi ko naman sa inyo, talagang bilis ng mag-tidy up dito sa room nila. Basta naman lahat ng gamit may pwesto, sobrang ang bilis lang maglikpit. Kaya naman ako talaga, I'll make sure na yung mga gamit nila may mga pwesto para mabilis din silang makapag-tidy up dito. Pag may mga bagong gamit na pinapasok, I'll make sure na malalagyan ko siya ng pwesto para din sila mahihirapan kung paano aayusin. Mapadamit man yan, mapa-shoes, or kung ano man, dapat malalagyan ng pwesto kaagad yan. Kung hindi, talaga maging chaos yung kwarto nila. Ang lagi lang naman makalat agad dito yung mga chargers nila, lagi nakakalat, plus yung bed di naayos ng mas malinis tignan. Pero sa totoo lang, para sa edad nila, hindi pa ganito kaglo yung room nila. And kahit pa paano, alam ko na responsible na sila sa pagliligpit ng room nila. Actually, lang naman ng room nila, pati mga gamit nila, sila Kambal, napaka-responsible na talaga. Kahit kahapon, pagising pa lang ni Shobe, nag-steam na kagad siya ng mga uniforms niya. Yung mga ganong bagay, sobrang natutuwa ako pag ginagawa nila yun ng kusa. At least alam ko na napapalaki namin sila ng tama, na nagiging responsible sila. So ayan guys, punta naman tayo sa kwarto ni Kyle. Pasok naman tayo sa room ni Kyle guys. Sobrang onti lang naman niligpit ko dito sa room ni Kyle. Maayos pa naman din kasi siya. Yung pillow lang niya, mas inayos ko ng pwesto. Yung damit niya nakakalat at saka yung mga hanger na kung saan saan nakalagay. Yun lang naman yung halos ginawa ko dito. And of course, yung bed niya, mas inayos ko lang ng konti pa. At yung extra mattress niya sa ilalim, mas inayos ko lang din. And itong area na to, ayan, wala na siyang laman. Niligpit ko na guys. And pati itong sofa, ayan na, sofa na lang siya ulit. Kahit kailangan pang paayos tong room niya, so far masaya na kami sa naging itsura nito na hindi na siya tambakang ngayon. And nagagamit na rin ni Kyle to. Pero of course, syempre, gusto talaga namin matapos na rin to. Sana soon talaga. In the next few months, mapaayos na rin talaga namin to plus yung gym ni Daddy. Alam ko super excited na rin si Kyle na magawa na rin to. And kami rin naman ni Daddy, gusto namin talaga mapaayos na rin to soon. Yun nga lang, lagi kasing may mga gastusin na biglang nag-a-arise kahit may nakabudget na para dito. Like last time, nabanggit ko sa inyo na nasira yung aircon ng kotse namin. Nabanggit ko, nalinis lang pala ang kailangan. Fake news yun guys. Gumana lang siya ng isang araw or isa't kalahating araw. And then yun na nga, sira na yung compressor ng car namin. Kaya, nagpagawa kami and mabilis ang 28,000. Kaya yung para sa room ni Kyle, nabawasan na naman. And naurong na naman yung pagpapagawa nito. Pero ganun talaga. Kailangan din namin talagang ipagawa yun sa car. Kung hindi, mahihirapan din naman kami pare-pareho, lalo na si Daddy. Hopefully, matatapos na rin naman to. And alam ko namang, excited na rin kayong makita na tapos na tong room niya. Lunchtime na rin. Magka-lunch muna ako and I'll see you all later.
Lunch tayo guys. Ito ang nilalunch ko lang, yung leftover namin pizza nung Friday. Nagawa kami ng pizza ng Friday, hindi ko na vlog yun. And ito pa yung natirang isang buong pizza. So titingnan ko kung ano lang makakain ko dito. Tapos gumawa rin ako ng tea. Wala kasi akong ginawang katsu doon para sa sarili ko. Hindi ako nagtira, hindi na ako nagawa ng extra. Kaya, ayan, nakakainin ko kung anong leftover sa ref. Kain tayo guys. Sabi ko magda-diet na ako, pero ito pa rin, carbs pa rin ang kakainin ko. That's it, guys! Good afternoon, guys! 2:20 na and nakabihis na ako. Actually, magbubuk lang ako ng Grab and ready na akong umalis. Dadaan muna ako ng Robinsons bago ako dumiretso sa school ng mga bata. And ayun lang yung outfit ko. Naka-black lang akong dress and black na sandals plus black din na bag. Ayan. Puro black lang tayo today. Kailangan nating itago ang ating mga taba for today's video. Hindi, ayan. Pasensya sa salamin ko. Parang malikabok na siya. So, ayan guys. Magkabok ba ako ng Grab and alis na rin ako and I'll see you all later. Good evening guys. Libot ko muna kayo sa bahay bago ako magsimulang gumawa ng dinner. Kanina pa ako tapos maglinis ng bahay. Pag uwi ko, pagkasundo ko sa mga bata kanina, pagkagaling ko sa school. Nag-fold na ako ng mga laundry tapos nilagay ko na rin sa mga closet. And nag-ayos-ayos na ako dito sa sala yung mga hindi ko pa nagawang ayusin kanina. And yung table, wala na siyang laman guys. Natanggal ko na lahat ng laman dito, na-fold ko na, nabalik ko na sa mga pwesto nila. Kung naalala nyo kanina, no, punong-puno ng laman yan. So nalagay ko na yung bedding sa kabilang bahay, sa storage area namin doon. And yung mga kailangan kong i-fold, na-fold ko na nga siya. And nalagay na rin sa mga closet. And ngayon lang ako nag-vlog kasi kaya pinapakita ko na sa inyo bago ako magluto ng dinner namin. Ang ingay sa labas, may birthday party sa daan. Paskong Pasko pa rin sa bahay namin. Sabi ko naman sa inyo, Chinese New Year pa mawawala lahat ng Christmas decors. Pero himala, ngayong Pasko, hindi ako nasawa sa Christmas decors namin. Actually, natutuwa ako na nandyan pa rin sila. Gustong gusto ko pa rin yung tsura ng bahay. And ito naman yung kitchen guys, tsaka yung dining area. Malinis na dito. Nahugasan ko na yung mga dapat hugasan. Plus nalagay ko na yung mga dishes na kailangang ibalik sa mga pwesto-pwesto nila. And nung weekend pala, nung Sunday, naglinis ako ng mga countertop. Kinuskus ko talaga yan ng sponge at saka ng dishwashing liquid. Ang kailangan ko mabigyan ng panahon ulit, makapag-vacuum and makapag-steam mop ng sahig. Kasi yun yung hindi ko pa nagagawa. Nagsaing na rin si Achi kanina. Ayan, ready na yung kanin namin. And kailangan ko na lang magluto. Gagawa ako ng beef gyudon. And si Daddy din namin siya kasama magda-dinner ngayon. Late siyang uuwi kasi nga coding siya. So ayan guys, luto muna ako. I'll see you all later. Ito yung mga gagamitin ko guys para sa gyudon. Dapat beef to, pero wala akong beef. Kaya yung pork na sangipsal ang gagamitin ko. Nabili ko to sa SNR. 1.6 kg siya. And ito ang mga kailangan ko. Onion, mirin, soy sauce, tapos chicken powder, and sugar. Naglagay na ako ng sugar dito. Actually, na-ready ko na siya. Gusto ko lang pakita sa inyo. Lagay ko na lang sa screen yung exact measurement para kung gusto nyo rin gumawa nitong gyudon. Luto lang ako, guys. And here's our dinner for today, guys. Butadon pala ang tawag ito kasi nga hindi naman beef ang ginamit ko, pork. Kaya butadon ang tawag sa kanya guys. Gyudon ako ng gyudon. Pork gyudon ang sinasabi ko. Pero yun nga, butadon siya. Nilagyan ko siya ng egg yolk sa gitna. Nag-garnish din ako ng green onions. Plus, in-sprinkle lang ko din siya ng toasted na sesame seed. Yung sa girls, walang egg kasi I don't know kung magugusto nilang may egg. Papatikim ko muna yung sa amin ni Kyle. Kasi si Kyle, alam ko, gusto niya na may ganitong egg. Kasi sa Yabu, gusto niya yung ganito eh. First time ko lang gumawa nito. Kasi normally beef nga yung ginagamit ko. Pero tinikman ko naman, tsaka tinikman na ni Kyle kanina. Sabi niya ang sarap. Let's eat guys! Tapos na rin ako mag-prep ng baon nila guys para bukas. Kaya ito ay iinitin ko na lang sa microwave tomorrow morning pagising ko. Kaya magiging madali lang yung umaga ko bukas. Pwede akong gumising ng 30 minutes later. Yung normal ko kasing gising is 5:30 pag kailangan ko pang magluto. So tomorrow, pwedeng 6 a.m. na ako bumangon. Dali heat up ko na lang to sa microwave. Itong buta dun. Hintayin ko lang tong mag-cool down completely bago ko siya tatakpan. Tapos, i-ref ko na to. And then, tomorrow nga, heat up ko lang to sa microwave ng mga 2 to 3 minutes.
And nakakatuwa guys kasi sobrang nagustuhan nila to. Nag-round 2 sila ngayong dinner. Sabi nga nila, pwede pa daw bang mag-round 2? Baka daw wala na silang mabaon bukas. Sakto naman kasi 1.6 kg naman tong meat kasi na ginawa ko. So here's our Tuesday baon. Gawa na siya ng Monday night pa lang. Good afternoon guys, andito na yung mga bata. And ito yung in-order ko sa Shopee na co-ords. So, meron kasama na itong tatlong to. 3-in-1 na siya. Meron siyang spag strap sa loob. Tapos, may short and then may coat. Oversized talaga yung style niya. Turn around, anak. Turn around. Turn around. Ito mga batang to. Ito yung mga hindi pwedeng maging boses. No. May mga crab eh. Magkatay na rin parang crab. O, tinan mo. Kailangan. Gandang. Nakakahinayang. Gandang hinayang na hinayang ang nanay. Tapos, naka-boots sila. Sabi ko kay Achi, black boots eh. Pero ewan ko, di niya nakuha yung memo. Yung white boots yung sinuot. And ayan na nga siya. 400 plus ko lang to nabili. 592 to eh. Nakuha ko siya ng off sa SP. Yung black lang yung bagong bili ko, yung kay Achi. Tingin, Chi. Yan, para matanda yung loob ng damit. Ayan. So, itong black yung bagong bili ko ngayon. Ito yung dumating today. Tapos, itong pink one, matagal na to. 1 year na, no shops. Supposed to be mine. Now it's mine. Pero mas bagay sa kanila eh. Kaya, kanila na lang. Tapos, itong kanya, alam ko na bili ko to, 350 lang. Parang nagamit na ko to ng SP din before na ang laki ng off. And, ayun na nga, 1 year na tong isang to. And, laging out of stock yung size na yan. Kaya, ngayon lang ako nakabili kasi ngayon lang din may discount ng maganda. Kaya nabili ko si Achi ng black. May blue rin nito. Pero, which one do you like? Black or blue? I like the black one. Ang cute niya. Pwede nyo rin gamitin yung coat sa ibang, i-pair nyo sa ibang damit. Pwede rin kayo naka-spag strap lang tsaka yung shorts lang. And ang ganda-ganda na. Say bye! Good afternoon guys, 5 PM na and gagawa na ako ng dinner. Kasama ko yung mga kids dito na gagawa. And baked tuna sushi yung gagawin namin for dinner and pangbaon nila tomorrow. Ito na yung rice. Leftover rice to, kahapon pa tong rice. Galing siya sa rep. Dinurog-durog ko na siya. And ito yung mga gagamitin ko sa rice. Sugar, vinegar, salt, and yung furikake. So, halu-haluin ko lang to guys. Nalagay ko na lang sa screen yung mga measurement niya. And si Shobe, as always, siya ang in charge sa itlog. Ang galing na ito magluto ng itlog. Di ba, Shobs? Kasi tayo narinig yata. I can't hear you. I can hear you. May earphones kasi. I don't have this on yet. So, ayan. Siya ang magluto ng egg. Scrambled egg lang naman to. Yung dalawa, say hi. Sila naman ang naghihimay ng crab sticks. So, after nyan, kailangan ko rin maghiwa ng cucumber at saka onion. Unahin ko munang gawin yung rice, guys. And, babalikan ko kayo.
So, ito na guys, yung mga batang standby. Tapos na kasi silang mag-prep. Si Shobe nagbalat na siya nung pipino, nung cucumber, din nagluto siya ng egg. Tapos yun nga, si Kyle, si Achi, sila yung naggawa ng crab. And ito na, na-prep ko na yung rice, nalagay ko na sa mga baunan. And lalagay ko naman tong scrambled egg. Parang konting scrambled egg pero okay na yan, pagkakasyahin ko na yan. And ito naman yung para sa tuna crab stick natin na mixture. So, ito yung gagamitin ko. 2 chunky corn tuna, mayo, all-purpose dressing na Members Mark yun sa SNR yan eh. Tapos, itong pipino, i-julienne ko lang yan. Mas manipis, mas maganda. And then, ganun din sa onion. So, yun lang ang ingredients niya lahat, guys. Tapos, mamaya, tatap pa namin to ng cheese sa ibabaw and sprinkle more furikake. Say bye muna, mga chikitings. Chikititang, sige. And gagawa muna kami. So, nag-aaral silang umiyak. Hindi, nag-aaral silang mag-cut ng onion. And, ayan, umiiyak na si Shobe. Siya nauna. Tapos, sunod si Kyle. And yung hawak ng kutsilyo, anak, ayos. Yung fingers, ha? Baka nung nakapag-cut ka ng onion, kasama yung daliri mo. Mali yung force ng hands mo, eh. Can I try? O, si Shobe naman. Si Shobe naman ulit yung magta-try. Nakaharang yung weighing scale eh. Ayan. Sige. Fingers ha. Finger mo. Sabi. Dali na. Look. That's because yours was already off. Ay, Wow. Sige na, ako na magtatapos para Go matapos na. wait. Kyle ha, kamay. Showing off, tas mamaya kamay mo madali. Hold it. I'm gonna do it instead, please. I don't want to nurse someone who cut his finger. Don't do that. Nalagay na namin yung egg, tapos yung crab and tuna mixture. And lalagyan naman namin siya ng cheese sa ibabaw na ngayon. Pero kung hindi kayo may sa cheese, pwedeng ganito na to and ibibake nyo na siya. Pwede nyo pang siyang sprinklean pa ng furikake. So kami, mahilig kami sa cheese. Tatap pa namin ito ng cheese, tapos i-garnish ko pa ng more furikake. Tapos ko nang lagyan ng cheese yung baked tuna sushi, guys. And lalagyan ko na rin siya ng furikake on top. And si Kyle, nag-unload siya ng dishwasher. Si Shobe naman, naghugas siya ng mga dishes na ginamit namin. And ito yung itsura dito, guys. Ngayon, makalat. Ang dami namin pinaggamitan. Pag ginagawa talaga to, medyo maano rin talaga to eh. Matrabaho. Pero gustong-gusto naman nila yan. So, ayan guys, nagpe-preheat na rin ako ng oven. Hinihintay ko na lang siya matapos mag-preheat and isasalang ko na rin to. Ang bango? Bango sobra? Naamoy mo? Gutom ka na? Yeah. Eh, batang nagugutom na. And here's our dinner for tonight, guys. Baked tuna sushi. Itong naka-glass containers, ito yung pang-baon tomorrow. Ito yung Wednesday baon nila. And 6 yung ginawa ko kasi may baon din ako para bukas. Ako din, pinoportion ko na yung kinakain ko para ihitap ko na din siya sa microwave. Hindi na ako mahihirapan na isasalin-salin pa o tatamad na ako mag-prep ng pagkain ko rin. Kaya ayan, nakikisabay na rin ako sa kanila ng portion ng pagkain. So, 6 siya, may sobrang isa. And hoping ako na pwedeng maibaon ni Daddy yun by Friday para hindi na ako mahirapang mag-isip kung anong babaunin niya. And itong nasa white na baking dish, ito yung pang-dinner namin, guys. Ang sarap ng mga burnt cheese, oh. At saka nag-ano pala ako, dagdag ako ng paprika sa ibabaw niya para may added na konting heat man lang. Alam niyo naman, di mahilig sa sobrang maanghang yung mga bata, lalo na si Achi. Si Shobe, mahilig sa maanghang to. Si Kyle, hindi niya rin kayang i-handle masyado yung maanghang. Pero for added na flavor, ayan, nagdagdagan ko ng paprika. Pumayag naman sila, nalagyan ko doon ng paprika. Let's eat, guys! And happy ako tomorrow, maghihitap na lang ako ng food. Meron rin akong pang Wednesday baon serye.